Ayan po, si Moises po ba ay nakarating sa lupang pangako? Ayan, mababasa po natin yan sa Deuteronomy verse 1:37. Ayan po, at saka dito sa Deuteronomy chapter 3 verse 26. Yan ang pagkakasabi po. Ngunit ang Panginoon inagalit sa akin, sabi po ni Moises, dahil sa inyo, at hindi ako dininig. At sinabi sa akin ng Panginoon, siya na, huwag ka nang magsalita pa sa akin ng tungkol sa bagay na ito. At mababasa din po natin yan sa Numbers 20 verse 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given you. Kaya nga po si Aaron ay namatay doon sa bundok ng Hor ba yun. Tapos si Moises, pinatanaw lang po ng Panginoon sa kanya kung saan dadalhin ni Joshua, o kasi si Joshua na po yung magpapatuloy instead po na si Moses. Pinatanaw lang po sa kanya yung lupang pangako. Pero mababasa po natin dito sa Luke chapter 9 verse 30. And behold, there talk with him two men, which were Moses and Elias. At narito, dalawang lalaki ay nakikipag-usap sa kanya, na ang mga ito'y si Moses at si Elias. Sino po ang nakikipag-usap sa kanilang dalawa? Si Jesus Christ po yon. At pinasundan po ng verse 37, yung next verses po. Dahil natakot po si Peter, sabi po, it came to pass as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias, not knowing what he said. Ayan po, sa nangyari pong yun, so sa Old Testament na hindi pinahintulutan, dahil sa kabutihan nga po ng Panginoon, pinayagan pa rin po ng Panginoon na makarating si Moses sa lupang pangako. Kaysa panahon na po ni Jesus Christ, ayan po, nakarating po siya sa lupang pangako. So ayan mga ka-hunters, balikan na po natin itong ating pag-uusapan ngayon. Yan po, 25 centimo. Ito yung BSP series. Yan. NGC series na 5 piso. Tsaka piso. Yan. Okay. Sige, dito na po tayo magsimula sa 10 tuloy. Sa pisong ito. Ayan. Piso. Mula sa puso. Ayan. May taong 2003 po. 2003. Yan. Taiwan ang reverse po. At ito po ay non-magnetic. Ayan po. Para malaman nyo po na non-magnetic. Ito po yung kasamahan po ng non-magnetic na may 2000 may taong 1995 up to 2003. Ito po yung huling ginawa o minted ng BSP. Ayan po, paano po natin malalaman na BSP to? Ito po yung logo or emblem po ng BSP. Ayan. Yan, umaayos pa po mga ka-hunters, 2003. May makukuha po kayong non-magnetic neto. Silipin nga po natin sa tawag dito, kainomista, kung ilang porsyento po nakatala po sa kanila.
Ayan po yung talaan po ni Lumista yan. Ito po yung piso na non-magnetic po. Ayan po. 1997. Ito yung pinakahuli po, 2003. Tingnan po natin. Yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, yung logo ng BSP Security Plant Complex. Yan. Simula 1995 po hanggang 2003. Ayan po. 2003 yan. Ito po yung meron po silang 21% po. Ayan po. Non-magnetic na 2003. Yan po mga ka-hunters. Yung ganyan po na maganda, may good pa po ang condition. Ayan, there's one. Okay, next po, ito another BSP series. Ito kinawawa po itong bari. Akala ko nung una error kasi yung reverse niya po wala po. Ito itong yung uka-uka na yan sa gilid, parang ipinangkalso, sayang yung bari natin. Kala ko error ka nung nakita ko to. Pero nung nasuri ko, hindi naman pala. Parang ipinangkalso. Kaya ako itinabi to. Ayan, yung kamay ko ang dumi Kaya ako itinabi dahil kala ko error. So next po tayo. Ito naman po yung mga NGC series. Ayan, may taong 2018. Ang error naman po nito dito sa pangalan ng Jose Rizal at parang itong emblem po yung security po ng pera. Tingnan po natin, silipin po natin ng mga ka-hunters. Piso. Yan. Ayan. Yung para pong may, ayan. Yan hindi po maayos yung kuha ng emblem po Error po. Kasi kung damage po yan, sana po pati yung pangalan at saka yung age po niya naapektuhan din. Okay, next po tayo. Another BSP po. BSP series. Ayan. I think dito rin po ito sa pangalan po ng si Rizal naman. No, hindi pala ito yun. Sorry po. Ito po pala yung dito sa likod. Ayan po. Yung mga card na maliliit po. Ayan. Yun nga lang. Hindi ko gaano makuha siya. Bet. Hindi ko gaano siyang bet. At ito pong 1998 na 25 sentimo. Ayan. Although gas-gas na. Ayan. Para makabuo ng collection po sa 25 sentimo simula 1995 hanggang 2017 po. Ayan. Itong pong barya na to, kagaya po sa piso na BSP series, yung 2003 po, may magnetic din po at non-magnetic. Dalawa po yun, dalawa rin po. Kaya hindi po pwedeng ang tawag dito, transitional error po kung magnetic man yun. Magiging transitional error po yun kung ang barya na hawak nyo ay wala naman pala dito sa 25. Sa piso po, sa BSP. Ito po, kung ang hawak nyo ganito ay
magiging transitional error po kung frosted po yung 2003. Tapos, hindi siya magnetic. Kunyari, nakakuha kayo ng 2003, tapos frosted, tapos hindi siya magnetic. Yun po ang po pwede maging transitional error. Maliwanag na error po. At kung kayo lang po ang meron yan, pwede pong mapresyohan nyo sa magandang halaga. Okay. Next po. Ito pong 2018 na 5 piso round. Makikita nyo po ayan. Kahit hindi ko pa po silipin sa magnifying, makikita nyo na po yung mata niya. Tingnan po, doble-doble. Double die o double punch. Nakikita nyo po ito sa 2018, 19, at saka sa 2020 na round po. Tingnan nyo po. Para mas maganda po. Oh, doble po yung mata niya. Oh. Kakaroon ng reflection sa bagay. Layo kasi ng aking pan eh. Ayan po. Double eye po. O, ayan. Magandang error din po to na matatagpuan nyo po sa 2018 ng 5 piso round po. Ito po. Ayan. Okay, hanggang dito na lamang po at yan sa pangungulekta o sa paghahanap ng mga barya po na pwede natin pagkakitaan. Ayan. Yan po. Sana nakapaghatid po ako sa inyo ng konting kaalaman patungkol po sa ating mga barya error, kung error nga ba to o hindi. Okay, maraming salamat po at yan, God bless you po sa inyong lahat. Ingat po. Happy hunting. Bye-bye.